Bless your people. Dispense great blessings today, O God. Honor only your name and protect us from evil. Lead us. Teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Value for value. Halaga sa halaga. Matthew 13:44 to 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Isa pong pagpapaliwanag at isang kwento ng Panginoong Jesus. Ang kaharian daw ng Diyos ay tulad ng isang napakahalagang kayamanan. Na kung ikaw ay tao na nakakita nito sa ibang lupa, sa bukid ng may bukid, nalaman mo na may ganong nakabaong kayamanan sa ganong klaseng lote, ano daw ang gagawin ng taong marunong? Ibebenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para magkaroon siya ng sapat na pera para bayaran yung bukid na yun na ipinagbibili na siya ang nakakita kung ano ang nakatagong kayamanan doon. Pag daw natiyak mo na ang investment na ito ay napakaganda, talaga magbebenta ka pa ng mga alahas at kotse, bahay para mag-invest. Pero tiyakin ang totoong kayamanan kasi kung minsan nawa 1, 2, 3 ka. Pero sabi, pag nakakita ka ng tunay na kayamanan, ibabayad mo ang lahat ng kaya mong ibayad. Mapa sa'yo lang. Verse 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Inihalin tulad naman sa isa pang example, ang kaharian ng Diyos. Para daw yung nangangalakal na naghahanap ng mga perlas. Noong unang panahon, maging hanggang ngayon, may mga mag-aalahas na walang hinahanap kundi yung pinakamamahal, pinakamanga bukod tangi na mga perlas. At bagamat marami sa mga perlas, marami sa ibang kayamanan at mga hiyas, kung matagpuan na niya yung pearl of great value, ibebenta niya ang lahat ng hawak niyang mga hiyas, mga kayamanan at alahas, mabili lang niya yung isang napakahalagang perlas na yun. By the way, the biggest pearl so far that is known in the world comes from the Philippines. 9 inches by 5.5 inches ang laki ng perlas na yon na nanggaling sa Pilipinas. Na ngayon, tulad ng maraming bagay, nasa Amerika. Napunta sa kanila. Pero dito, nakita ang perlas na ito. So, sa atin man, may mga binata, marami mga girlfriend na kung ano-ano lang, pero pag nakakita ng isang tunay na mutya, tatalikuran ng lahat at uubusin ng load niya, kate-text. Dito sa special na dalaga na ito. Pag nakakita ka ng mahalaga, bukod tangi, nawawala ng halaga yung iba na dati akala mo mahalaga. Now, what is the exchange rate there? Everything that the merchant had for just one pearl. Everything that this lot buyer had just for a piece of property. Now, what is the value for the kingdom of God? Anong halaga ang itutumbas sa kingdom of God? By the way, the kingdom of God here can mean salvation. It can mean God's reign in one's heart. Pag sinasabi, kingdom of God, hindi lang yung physical place, hindi lamang yung eternity, hindi lang yung sa kabilang buhay. Kingdom of God can mean paghahari ng Diyos sa buhay mo ngayon. Na ang iyong puso ay ang kanyang trono, siya ang naghahari sa iyong buhay. Kaya pag sabing, the kingdom of God is in you, aba, naghahari na sa iyo ang Diyos. Siya na ang nasusunod, ang kaayusan na niya ang umiiral, at namamayani siya sa iyong buhay. Naranasan mo ang lahat-lahat. God's salvation, God's peace, God's joy. At kung ating titingnan ang original context ng kwento, pag natagpuan na ng tao ang Diyos, naranasan niya at natikman ang kaligtasan ng Panginoon, ang kapayapaan, tiwasay na buhay, ang kagalakan na malalim, kagalakan na mataas ang antas. Sabi, lahat ipagpapalit niya para doon. Iiwan niya ang dapat iwan para sundin ng Diyos.
tatalikuran ang dapat talikuran, ibibigay ang dapat ibigay. Manatili lang ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. And the kingdom of God can be considered as equal to the value of man, of an individual. Siyempre, technically, hindi yun totoo. Kingdom of God yun walang hanggan ang halaga. Pero dahil ang Panginoong Jesus ay namatay para sa tao at para sa bawat tao, ang halaga ng bawat tao ay maaaring ituring na kasing halaga ng kingdom of God. Kung ang anak ng Diyos ay mamamatay para sa iyo, ganun kataas ang iyong value. Almost equal to the value of the kingdom of God. Dahil namatay sa iyo si Jesus para pagharian ka ng Diyos sa iyong puso. Kung ganon, hindi na sayang ang kamatayan dahil na-extend ang kingdom, you became God's kingdom. At isa pang dahilan kung ba't napakahalaga ng tao, because man is a living being with God's Spirit. Hindi lang sa pinaghaharian ka ng Diyos, kundi nakatira, kapiling, kasama, kaisa mo ang Espiritu ng Diyos. That the Spirit of God is not foreign to you because the Spirit of God is in you. Genesis 2:7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Ang Espiritu ng Diyos ibinigay niya sa tao. Ganun kahalaga. At bakit napakahalaga pa ng tao? Because man is the temple of the Holy Spirit. Pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? So, ganun kahalaga. Kaya, ang exchange rate, the value of the life of Jesus for the value of one human soul, for the value of an individual. Yung exchange rate, ang taas. So, ang tao napakahalaga. Pagkatapos kung minsan, binabaliwala natin ating halaga. Itinatalaga natin ating buhay sa mga walang kwentang mga gawain. Tinatapon natin ang buhay sa mga walang kakwenta-kwentang mga tao na hinahabol, minamahal natin, wala namang kwenta. Nasasayang ang ating halaga. Sinasayang kung minsan dinudungisan natin ating dangal para sa konting barya. Nakakalimutan yung exchange rate. That the value of an individual was so honored by God that it was counted worthy to be equated with the life of the Son of God. Kaya pagpapahalaga. Now, according to Jesus, the kingdom of God is greater than treasure hidden in a field. Ano po ang mga treasure hidden in a field na pwedeng-pwede niyong ipagpalit para sa kaharian ng Diyos? At kung yung treasure na mismo, ang kumakatawan doon sa kaharian ng Diyos, ano naman ang pwede niyong ibayad? Mapasa inyo lang yung treasure na yun. The kingdom of God is equal to the pearl of great value. Of course, it is greater. But in this case, it is considered equal. That the kingdom of God is the value of everything a man has, of all earthly possessions. It's greater. Because the kingdom of God is greater than treasures, than pearls, therefore, it must be prioritized. A man should be willing to, should be glad to pay for the kingdom of God with everything and anything he has. Ano po ang kinakailangan nating isukli, ibigay, itapon, baliwalain para lang bigyan natin ng halaga ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Napakalinaw sa kasaysayan na ikinuwento ng Panginoong Yesus. Lahat ng maaaring maging ari-arian mo, dapat, kung kinakailangan, ibigay mo, magpatuloy lang ang paghahari sa iyo ng Diyos. O pagharian ka ng Diyos at pagsimulang pagharian. Matthew 16:26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ano daw ba ang katuturan na maging sayo ang buong daigdig at ang lahat ng naron,
kung ang kaluluwa mo naman ay hindi sa'yo at napunta kay Satanas? Sa akin mong pagdalaw sa Vatican, sa Rome, at nung dalawin ko ang museo ng Vatican, napakaraming nakitang ang gagandang mga bagay, mga lantay na ginto, mga 24 karat gold things, mga korona, mga hikaw, mga kwintas, na iniaalay ng napakayayamang mga tao sa Europa, sa buong mundo, para sa kanilang mga pinaniniwalaang mga dapat paniwalaan sa kanilang paningin. Dumating ang panahon na ang mga nagsisimba sa Roma ay hagis ng hagis sa mga pera, mga alahas, mga korona ng reyna, kung ano-ano, na sa paanan ng mga pinaghahagisan nila ng mga poon, may mga naghakalaykay, nire-rake, no? Yung mga donasyon dahil tuloy ang laglag, maaapaw na yung lugar, kaya may mga walang ginawa kundi walisin yon. At meron pa ako isang nakita na rebulto, na parang island siya sa gitna ng isang papalubog na sahig. Yung sahig hindi patungo diretso sa kanya, papalubog. At pagkatapos may hukay sa paligid ng poste na kinakatayuan ng imahe na ito, malalim na hukay, at ito'y naliligiran noong sahig na nakaklibin na ganyan. Bakit? Para pag may hinagis ka, mahuhulog na lang doon, hindi na kailangan walisin. Dire-diretso nang mahuhulog doon sa ilalim. Bakit po? Sa dami ng naghahandog para mapatawad sa kasalanan. Sa dami ng naghahandog, lalo't mga naghihingalo. Kaya lumaki ang estate ng Rome. Sa dami ng mga namamatay, naghihingalo. Sa kahuli-hulihang saglit, ibinibigay ang lahat-lahat. Hindi ipinapamana sa mga anak o mga apo, ibinibigay sa simbahan. Sa pagsisikap na ang kanilang kaluluwa'y maligtas sa kabilang buhay. Kaya kung sakasakali man na ang tao'y malakas, bata pa, ay nalilimutan niya ang halaga ng kanyang kaluluwa. Oras na nag-aagaw buhay yan, maalala din niya yon. At gumagawa ng paraan. Effective man o hindi ang paraan na ito. Kaya ang sinasabi, ano nga ba ang willing ka na ibigay para sa kaligtasan mo? Ano ang hindi mo bibitawan para lang magkaroon ka ng kaligtasan? Value for value. At ganun kahalaga ang ating espiritu. So yan po yung isang banda ng ating pinag-uusapan ngayon. Halaga ng kabilang buhay, halaga ng salvation, halaga ng kaluluwa ng tao. Pero wala pa naman tayo sa kabilang buhay, narito pa tayo. Ano ngayon ang mahahalaga dito? This side of eternity, what are the truly important things? Aside from the kingdom of God, what other treasures really matter? Let's go to the Bible and ask the wisdom of God and the people that He had inspired to write the Bible. What really matter in life? One is knowledge and wisdom. Karunungan. To be knowledgeable is to be informed. To be wise is to know how to use the piece of information for your advantage. Sabi ni Solomon, ang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, Ecclesiastes 7:11, wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun. Ibig sabihin, sa mga taong buhay pa, nakakakita pa, napakahalaga na maging matalino. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, that wisdom preserves the life of its possessor. Mahalaga daw ang pera, mahalaga din ang karunungan, pero mas mahalaga daw ang karunungan dahil yung marunong siyang bigyan ng kahulugan ang buhay niya. Kung mapalawig yun at mapahaba, o kaya mabigyan ng mas malalim na kahulugan. Ito ang sinasabi ng Biblia na mahalaga. This side of eternity, sa buhay na ito, knowledge and wisdom. Dahil ang usapan natin mga kapatid, value for value. What is the value of knowledge and wisdom to you? Gaano kahalaga ang matuto ka? Mental and intellectual development. Bakit mahalaga na tumalino? Bakit mahalaga na dumami ang alam, tumalas ang isip, lumalim ang pangunawa, tumaas ang iyong karunungan? Because man was made in God's image. And the closest thing that you can get to God is through the thought.
Paano ka lalapit sa Diyos? Paano ka magiging kamukha ng Diyos? Pag lang naunawa mo ang Diyos. Pag naintindihan mo siya, naintindihan mo kung sino ka, at kung gaano kalayo ang agwat mo sa Kanya, at naunawa mo kung paano ka lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pag-iisip, doon mo makikita ang halaga pala na matalino. Sa katalinuhan lang, mauunawa ang Diyos. Pwede siyang maramdaman ng damdamin, ng emosyon, pero paano mo uunawain? Kaya ang mga matatalino, ang mga nagsasaliksik, gumagamit ang mga microscope, nakakarating sa kaloob-looban ng mga cells, ng halaman, ng kahit anuman, nakikita nila kung paano nagtatrabaho ang Diyos. Kung nakakakita kayo na matataas ng mga puno, paano umaakyat yung mga patak ng tubig sa lupa na sinisip-sip ng ugat? Paano nakakarating doon sa dahon, sa dulo? Ang taas nun, ha? Paano umaakyat yung tubig, defying the force of gravity? Bakit umaakyat yun? Dapat pababa ang tubig. Paano napapaakyat? Pag tumatalino ka, dumadaming alam mo, naiintindihan mo ang Diyos. Kaya mga scientist, na nalalayo sa Diyos dahil lumunong, baligtad, dapat lalo ka malapit. Ang nalalaman lang naman ng scientist, yung mechanics, yung method, how it happens. Pero kaya ba niyang papangyarihin yun? A scientist may know how it operates, but can a scientist make it operate? Hindi. Sa pagdunong mo, sa pagtaas ng antas na yung pag-iisip, nakakapag-fellowship kayo ng Diyos. Tulad din ng, kung may marunong na tao, ang makaka-fellowship lang nun, yung kapwa rin marunong. Pwedeng pamisa-misan, charity, nakikisama siya sa mga hindi marurunong, tawanan sa mga walang kwentang bagay, enjoy sa mga mabababo na bagay, pero hindi niya kayang gawin araw-araw yun, mababaliw siya. Kasi marunong siya eh. Ang dapat niyang katapat, marunong din. Kaya mahirap yung mag-asawa, isa ang dunong-dunong, yung isa talaga namang ang babaw-babaw. Pareho sila nahihirapan. Di sila tugma. Ngayon, ang Diyos, ang talino, paano mo aakyatin yung kanyang Olympus, yung kanyang bundok, sa katalinuhan din? Ang tanong, what are you willing to pay to be knowledgeable? Ano yung exchange rate? What are you willing to pay to be wise? To sit at the feet of wise people, be humble, and learn from them. Ano bang mamatamisin ninyo? Yung ang kasama ninyo yung mga hangal na kayo yung bida? O ang kasama mo higit na matalino na ikaw yung bubuntot-buntot, ikaw yung mababa, pero ang taas kasi niya, kaya ka lang mababa? O ang kasama mo ang bababa, nagmumukha ka tuloy mataas? Alin ang mahalaga? What are you willing to pay? How much time, how much treasure, how much effort are you willing so that you may continue to be knowledgeable and to be wise? Marami mga tao, kaya tatamad, ayaw na magbasa, ayaw na mag-aral. In fact, mga student, pag nakita mo sa ID, student, mali pala. Ang dapat nakalagay dun sa ID, bulakbol. Ang dapat nakalagay sa ID, absentera, texter, kasi kahit may klase, hindi naman nakikinig, nagde-text, yun dapat nakalagay sa ID. Hindi naman talaga nag-aaral eh. Kaya gagraduate, walang alam. Sayang. Napakahalaga. Hindi lang ang pag-aaral sa eskwelahan. Ang isang labandera, ang daming maituturo sa iyo, ang isang karpentero, ang isang janitor, dapat willing ka lagi matuto. Ang daming pwedeng ilagay sa utak ng tao, pero masyadong konti ang laman. And an empty brain is the devil's workshop. Siyempre, pag walang laman yan, lalaman na ni Satanas. Pag wala kang ginagawa, bibigyan ka niya ng magagawa. It's important. What else is important in this life? That you must be willing to pay your treasures for a clear conscience. Malinis, tahimik na budhi. Dati pinapahalagahan niya ng marami. Pakonti na lang yata ng pakonti ngayon ang nagpapahalaga sa budhi. Ang gusto yung kayamanan. Heto yung pearl of great value, budhi, malinis na kalooban,
Pero ayaw magbayad, ayoko niyan. Mas gusto ko na lang, akin na lang yung pera kaysa magbayad ako. So di bali na dumumi ang aking isip, dumumi ang aking budhi, maguluhan ako, magkapera lang. Manalo lang, di baling mali. Magkaroon lang, di baling masama. Job 27 verse 6, I will maintain my righteousness and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. Nakita niyo yung pamantayan ni Job? Sisikapin ko habang buhay na maging matuwid at hindi ko papayagang usigin ako ng aking budhi habang ako'y nabubuhay. Sa makatuwid, ang mahalaga sa kanya, yung great treasure, malinis na kalooban. Hindi ko papayagang dumumiyan. Kahit hindi mapasakin yung kayamanan, o kahit pa ako magbayad, ma-maintain ko lang ang kalinisan ng aking budhi. Gagawin ko yan, sabi niya. Acts 24:16, I strive always to keep my conscience clear before God and man. Hindi lang sapat that you have your conscience clear before God, dapat before men din. You must not only be righteous, you must also appear righteous. Maraming ganyan mga asawa, laging wala. Nagdududa na tuloy yung asawa. Nagdududa halimbawa si Mrs. kay Mr. Sasabihin ni Mr., wala akong ginagawang masama. Pero sabi naman ni Mrs., mukha ka namang may ginagawang masama. Anong gusto mong isipin ko? Hindi sapat na wala kang ginagawang masama. Dapat mukha rin na wala kang ginagawang masama. Before God and before men, it's not enough that you have a clear conscience. Tapos, nami-mislead yung mga tao dahil binibigyan mo sila ng wrong signals. May karoon ka rin pananagutan, nabigyan ng kapayapaan ng kapwa mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kaibigan mo, na hindi lang sapat na wala kang ginagawang masama, dapat mukha rin. Pero baligtarin natin, hindi naman sapat na mukha kang walang ginagawang masama, meron pala. Dapat wala kang ginagawang masama at mukha rin wala para tahimik ang mundo, lalong-lalo yung mga nagmamahal sa iyo. What is the value of a clear conscience to you? What should and what will you pay for it? Para lang malinis ang kalooban. What are you willing not to have? What are you willing to forego just to maintain a clear conscience? Another important treasure in life is peace. Kapayapaan. Psalm 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Hanapin mo raw ang kapayapaan. Hindi lang kapayapaan na nando ka sa spa o nasa ilalim ng puno at nag-iisip o nagpapahinga. Kapayapaan with people in your life, in your world. Sabi, seek peace. Maghanap ka ng pakikipagkasundo, hindi ng pakikipagkagalit. Maghanap ka ng pakikipag-ayos, ng hindi pakikipaggulo. Maghanap ka na kayo ay magkaunawaan, hindi yung magkagulo-gulo. Sabi, seek peace and pursue it. Peace is important. What will you have to pay for it? Psalm 37:37. There is a future for the man of peace. And Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body. Ano daw ang tunay na napapahinga, napapayapa, napapanatag? Pagpayapa ang puso. At paano mapapahinga? Paano mapapayapa ang puso kung nakikipagkagalit ka sa kapitbahay? Kung nakikipagkagalit ka sa iyong amo, sa iyong empleyado, sa mga kaibigan mo, nakikipagkagalit ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kahit anong lakas ng iyong tawa, kahit anong tamis ng ngiti na iyong mga labi, hindi maitatago ang tunay na pait na nasa loob ng iyong puso pag hindi tahimik ang relasyon mo sa mga tao. You can fake it. Pwedeng teatro ka, kunwari baliwala, masaya ka lang, cheerful, pero kaya mo bang lokohin ang sarili mong budhi at ang Diyos? Pag hindi tahimik, payapa, maayos ang iyong relasyon sa mga taong nasa paligid mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kahit ka umarte. Peace is important. But what is the value of peace to you?
peace of mind, peace with others, and peace with yourself. What should you pay for it? What are you willing to pay just to have peace? Exchange rate yan. Value for value. Kadalasan, para magkaroon ng kapayapaan, kailangan mong ibayad humility. Kahit sa giyera, natatahimik pag meron ng sumuko. O sige na nga, suko na ako, tumahimik na. Pero habang nakikipaglaban ka, hindi ka mapapayapa. Ngayon, siguro yung kaaway, sinasakop ang bansa mo, dapat mong labanan. Pero halimbawa, sarili mong asawa, sarili mong magulang, sarili mong anak, sarili mong kaibigan, dapat mo ba talagang labanan? Dapat ka ba talagang manalo? Napaka-importante bang manalo ka? Mas mahalaga ba na manalo kaysa tahimik ang buhay? Mas mahalaga ba na ma-improve mo na mas matigas ang puso mo na hindi ka susuko magkamatayan na kaysa magkaroon ng kapayapaan? Mas mahalaga ba na manakit ka ng kapwa kaysa sa ikaw na lang ang umako ng mga sakit at sugat at sabihin mong, sige, para matahimik na lang tayo? Gaano karaming magkakasama sa bahay ang hindi nag-uusap? Lalo kung kasipin mo pa sa kama, hindi mo kausap. Ang hirap, lagi kang nakaharap doon sa silangan. Pagod na pagod ka na sa pagtalikod. Hindi ka makaharap. Bakit mo papahirapan ang iyong buhay? Ano ba talaga ang importante? Yabang? Kataasan? Ma-prove mo na ikaw ang tama, pero wala ka namang kakampi, nag-iisa ka sa buhay? O kapayapaan? Do you pay? Are you willing to pay for this treasure, which is peace? Another very important piece of wealth is a good name, a good reputation. Ecclesiastes 7:1. A good name is better than fine perfume. Mahalaga daw ang dangal. Mahalaga ang linis ng pangalan, na sa mga panahon na ito, binabaligtad na ng tao. Di bali ng marumi yung pangalan, basta makapal ang bulsa. Di bali ng kahina-hinala mga ginagawa mo, basta marami kang kayamanan. Di bali ng wala nang naniniwala sa'yo, pag dumadating ka, nagtatakip sila ng ilong dahil umaalingasaw ang baho ng iyong kaluluwa. Basta mapera ka. Sabi sa Bible, hindi yan ang mahalaga. A good name is important. Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Yung igalang ka, magpitagan sa iyo mga tao, mas mahalaga kaysa suot mo lahat ng alahas sa mundo. What is the value of a good name and reputation to you? Ngayon, kahit hindi kilala ang iyong pangalan, yung iyong pagkatao, nag-aagawan lang kayo ng boss, talagang tinabig-tabig mo na yung buntis hanggang nahulog na siya at napanganak na siya sa kalye. Di ba? Nagsuffer din ang name mo nun. Yung sa pila, ang gulang-gulang mo, hindi ka man lang kumipila. Hindi mo ginagalang yung mga nakapila dyan. Ang lagi ka nalang gusto makalamang, mauna. Nagsasuffer din ang name mo nun, kahit hindi nila alam ang name mo. Alam naman ng Diyos ang name mo Maililihim ba yun, yung ginawa mo? Sabi, at the end of this life, we will all be punished or rewarded for everything we have done, whether good or evil. A good name is important. The world now may not put a lot of premium to it, but God doesn't change. A good name is still important to God. In fact, yung name ng God, pangako niya. Kaya this we pray in Jesus' name. Ganon ka-powerful yung name. And your name also must be powerful. Naranasan niyo ba na pag binanggit niyo yung pangalan niyo, bumubukas ang pinto, binibigyan ka ng courtesies? Pero ganun sa heaven, yung good name ang magbubukas ng pinto. Hindi yung reputasyon ng tingin ng iba. Yung tingin ng langit. Hindi yung yaman. Hindi yung sikat ka. But do you have a good name? What should and what will you pay for a good name? Of course, one is honesty, hard work, clean living, good name. Meron pa isang mahalagang kayamanan sa buhay na ito. Good people. Sabi ng isang pelikula noong 70s, success is nothing without someone you love to share it with.
You need good people around you. Lalong-lalo kung may tagumpay ka. Pag ba ililibing ka, may nakikipaglibing. O ang bilis na tapos, ang iksi ng parada. Ang lamay ilang oras lang kasi walang naglalamay. Wala kang kasama. Pagka ba ikaw'y nagkakasakit, may nananalangin para sa'yo, may dumadalaw. Kung gagraduate ka ba, may uma-attend o wala. Kung nakakatanggap ka ba ng awards, may nagbubunyi, may bumabati sa'yo. When you have achievement or wealth or fame, do you have people who love you and people you love to share it with? Good people are great treasures in life. And of course, you find them in family, among relatives. Not everybody in our family is lovable, but at least we can have peace with most of the people in our house, in our clan, in our neighborhood. Because it is our family that provides for us many things. Kumisang pag malaki ka na, mayabang ka na, dahil hindi mo na kailangan yung magulang mo, may trabaho ka na, nilimot mo na yung matagal na umasa ka lang naman. Hindi mo na kailangan yung auntie mo na nagpaaral sa'yo kasi graduate ka na so pwede mo na isnabin. Hindi mo na siya kailangan no? Pero ang sabi sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So we are to continue to provide for our family. And we don't provide only money. We provide support. We provide companionship. Ang mga magulang natin, lalo nagkakaedad, kailangan nila ng companionship. Hindi ko marami kang pera, may sakit yung nanay mo, mag-hire ka ng 2 nurses, tapos yung budhi mo tahimik na. Iba yung alaga ng sariling anak. Iba yung haplos ng sarili mong asawa kaysa mga bayad at mga bayarang tao lamang. Bagamat, mabuti kung nakakapagpadala ka kaysa wala. But there is no substitute for your real attention. Nakakalungkot yung OFW phenomenon. Nung araw talagang big event, pag may nagkakasakit, pag may namamatay, pag may ililibing. Alam niyo sa ating kabihasnan, all rules are broken pag may sakit. Kaaway mo, kagalit mo, pero nagkasakit, dumalaw ka. May sakit Hindi pwedeng nakikipagtarayan ka sa may sakit. It's ungodly. No? Kaya ay kaaway ko, nakakainis naman, nagkasakit pa. Mauobliga tuloy akong pumunta magdala ng prutas. Ngayon, nagkakasundo tuloy kayo. Naghihingalo. Kaya sa paghihingalo, lahat patawaran, di ba? Lahat ng nagsumpaan, patawarin mo na ako. Tigok, patawarin mo na ako. Pinapatawad mo naman dahil naghihingalo, alangan namang istabin mo pa, naghihingalo na nga. Pero pag matigas ang puso mo, naiinis ka, kaya magkasakit siya, mamatay siya, wala kang pake. Hindi ka kasi tao, bato ka. Pero kung tao ka, hindi ganon. You provide for your relatives. Kaya ako nalulungkot, ang dami-dami ngayon, nagkaroon ka ng anak, pinalaki mo, minahal mo, lahat-lahat. Yung pala, mabuburol ka't malilibing, hindi ka mapupuntahan. Dahil baka mapahamak ang visa. Naging mas mahalaga na yung visa kaysa sa'yo. Yung mga kamag-anak mo naman na mukhang pera, kahit hindi ka na pumunta dito, naunawaan namin, padala ka na lang ng pera. Kesa mamasahe ka, ipadala mo na lang ang pera. Pera na lang ang puro pera. No? Biruin mo din, alam mo sa sinapupunan mo tong batang to, ipinanganak mo, o tatay ka, pinalaki mo nung naburol ka man lang, ni wala siya. Ba't ka pa nagkaanak? Of course, naunawaan naman natin na iba talaga, extra meritorious yung case. Sobrang daming nakataya, sasabihin lang, total naman, namatay na, hindi ko na mabubuhay. Pero ang totoo, pa-consuelo de bobo lang talaga yun. Pampalubag loob. Pero ang pamilya mahalaga. Marami sa atin, lagi natin sinasabi, tatay, tanggapin mo ako, nanay, tanggapin mo ako, ate, tanggapin mo ako, ganito ako talaga. Pero tanungin mo sa sarili mo, tinatanggap mo ba yung tatay mo? Tinatanggap mo ba yung ate mo? O gusto mo ikaw lang ang unawain, ikaw lang ang tanggapin? Ang pamilya, bigayan. Hindi one way. Another very important person in your life that is really a treasure is a spouse.
Walang perfect spouse. Pero sabi sa Proverbs 31:10, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Mahalaga ang asawa, mababae man ito o malalaki, kayamanan mo yan, dapat mong pagyamanin. Dapat mong pag-ingatan. Nakakalungkot kung kayo mag-asawa, pinagbuklod ng langit at ng batas ng bayan ang magkaaway. Kung kayo ang magkalayo ang loob, anumang problema ng pamilya, habang hindi pa problema yung pagsasamahan ng mag-asawa, malulutas. Kahit anong problema sa anak, basta yung mag-asawa, united, malalampasan. Pero kahit maliit na problema, kung ang may problema yung mag-asawa mismo, na itutumba mga pamilya. Mga may asawa, may pananagutan kayo to consider your spouse precious. And to continue to make yourself precious. Para hindi ka lang kino-consider niyang precious, kundi precious ka talaga. Kung kayo ay may kapartner sa buhay, mga kapatid, duty nyo na pataasin ang inyong halaga. Para hindi kayo mahirap mahalin. Para hindi kayo mahirap pahalagahan, dahil mahalaga naman talaga kayo. Hindi nakikipaghalikan sa inyo si Mrs. pero sukang-suka, dahil hindi kayo nagsipilyo 3 araw na. Pero sige pa rin, dahil asawa kayo, pero talagang pikit mata. Hindi ba? Gagawin din naman niya at gagawin. Mabuti na yung ang bango-bango ng alimuyak ng inyong hininga. So pahalagahan mo ang iyong sarili. Physically, intellectually, emotionally. Continue to add to your value so that it's easy for those that must love you to love you. Hindi lang sila naobliga, but it's a pleasure to love you. Meron tayong ganun tungkulin na ang ating mga masasamang ugali ay ayusin natin para huwag namang matanggal yung pag-ibig ng mga umiibig sa atin at hirap na hirap silang pilitin ang sarili nila na mahalin tayo. Samantalang pwede namang maging natural yon at masarap gawin. It's your responsibility to people who love you to continue to be lovable. Hindi ko mo, asawa mo na yan, wala na magagawa, nakatali na sa'yo, ilalabas mo na lahat ng masasama mong asal at ugali. Hindi ka nga iniiwan, pero naoobliga lang. We have responsibilities to one another. And of course, another precious wealth in life is a good friend. Sabi sa Bible, a good friend who can find. Bihira. Kaya pag nakakita ka nun, willing ka dapat magbayad. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Nasubukan niyo na bang maramdaman ang pagmamahal ng isang kaibigan? Hindi dapat pinapahalagahan. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. May mga kaibigan na ba kayo na tumulong sa inyo, higit sa pagtulong sa inyo ng sarili niyong kapatid? Sa laman? Then pahalagahan. But what are the value of friends to us? Merong nakakalungkot, matatagal na magkaibigan, tapos mamaya mag-aaway o makakagalit. Ang laking kawalan. Pwede ka naman talagang mabuhay, of course. Pero di ba di hamak na mas mainam kung payapa ang inyong relasyon? Kaya napakahalaga kung tayo may mga kaibigan na hindi sila maganda yung samahan ngayon, nag-aaway, gumawa ka ng paraan para sila magkasundo. We must be ambassadors of peace. So what is the value of family, of spouse, of a friend to you? What should you and what will you pay? Just to have them or to keep them? It's a lot of work to keep people loving us. And it is so easy to make people hate us. There's a very thin line between love and hatred, that it's so easy to hate the one you used to love. At pag nakamuhian ka, kinasuklaman ka ng dating nagmamahal sa'yo, siguro malaki ang pananagutan mo doon. Biruin mo mahal ka na, namuhi pa sa'yo, ikaw ang may gawa. Alam nga namang gumising yung tao isang araw, magpapasya siyang, kakamuhian ko siya, minamahal ka na nga eh. Bakit ngayon nagalit sa'yo, yung dating nagmamahal sa'yo, ginalit mo. Dapat tinitingnan natin ang ating mga pananagutan. Hindi lamang yung tayo ang aabutin ng kapwa, inaabot ba natin sila? I can go on and on,
Pero palagay ko naman nagkakaintindihan na tayo. How is anong exchange rate ang ina-assign ninyo sa inyong nanay, sa inyong tatay, sa inyong asawa, sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan, sa inyong kapitbahay? Lagi bang I am greater than you? Ganun ba? Kaya tuloy wala tayong makasundo? Ano ang maring dumadaya sa atin? Para yung mga walang kwenta ang pahalagahan at yung may kwenta, baliwalain. Nagbabayad tayo ng mahal sa walang kwenta. Ano yung mga usual deceivers in life? One is lust. Yang pagnanasa, sobrang mandaya ng conversion table. Di ba? Yung katulong mo sa bahay, isang buwang nagtatrabaho, lahat na siya, nililinis ang banyo, nag-iigib ng tubig, naglalaba, namamalansya, nagluluto, babayaran mo ng 3,000 sa isang buwan. Tapos yung isang prostitute, babayaran mo ng 5,000 sa isang oras. Nasaan yung conversion rate? Yung pagpapahalaga mo sa tao. Lust can destroy. Ang buong pamilya ibinabayad ng isang hangal na lalaki para sa isang kerida. Conversion table, mga kapatid. Ang isang buong karir, isusugal ng isang napakagaling na professional para sa isang walang kakwenta-kwentang relasyon. Because of lust. Biro mo yung asawa mo, kasama mo sa hirap at ginhawa, bigla-bigla mong malilimutan sa anniversary, sa birthday niya, sa lahat, dahil merong isang kukuya-kuyakoy na laging text and text sa'yo. Conversion rate, kapatid. Paandarin mo yung utak. Tama ba yung equation mo? Diba? Another pambulag, selfishness. Pag ang tao makasarili, mayabang, mapagmataas, walang iniisip kundi sarili niyang point of view, pananaw, yung sarili niyang values, mawawala ang matitinong tao sa kanyang paligid. Ang mga matitira doon, kapwa niya psychopaths. Mawawala yung mga may galang sa sarili. Kasi pag hindi mo iginagalang ang tao, patuloy mo siya hindi iginagalang, titigil na siyang sumama sa'yo. Mawawalan ka ng makagalang-galang na kasama, sinong matitira? The fools who sing hallelujahs to your folly. Yun ang matitira. Isa pa pong pambulag, greed. Kasakiman. Kung sakim ka sa mana, mauubos ang mga kapatid mo, magagalit sa'yo lahat. Nasa iyo nga ang pianong wala naman sa tono. Pero nagtampo na sa'yo yung kapatid mo for life. Kung sa trabaho, napaka-greedy mo sa promotion, ikaw nga yung tumaas, nadagdagan ng 500 ang sweldo mo per month, pero lahat ng tao, pinagchichismisan ka. Pag ang tao sakim, nawawala ang matitinong tao sa kanyang buhay. Isa pa pong pambulag, ambisyon. Pag sobra kang binulag ng iyong mga ambisyon, tinatapakan mo ang lahat, sinusugal mo, pati ang iyong kaluluwa, matupad mo lang hinahangad mo. Hindi masama ang ambisyon. Pero dapat pag-ingatan kasi pwedeng bumulag. At syempre, isang number one pampalayo ng tao sa atin, pride. When we are proud, we lose people. But proud people hardly notice that they are proud. They only think they're reasonable. So kung sa palagay mo, reasonable ka, tingnan mo, kung nauubos ang tao sa paligid mo, din malalaman mo, baka naman may problema ako niyan. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So what do you value? What do you pay for what you value? Is it a good exchange?